Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay pagsunod, karanasan at pagbabago. Pagsunod, karanasan at pagbabago. Isa po mahalagang katibayan ng tunay na pigiligtas anak ng Diyos ay ang pagbabago. Hindi lamang magbago ang ating pag-iisip, paniniwala o damdamin, kundi pagbabago po ng ating pagkilos, pagbabago ng ating ugali, pagbabago ng ating pumuhay. Ngayon, paano ba nangyari po ito halimbawa pa sa isang bawang Kristiyano? Paano ba siya magbabago? Maganda po ang sabi ni Pablo ukol dito sa ikalawang Timoteo 3:17, sabi po roon, ng salita ng Diyos ay nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagkatama sa maling tuturuan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagkasanay para sa matuwid na pumuhay, upang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabuting gawain. Kaya unang-una po rito sa ating pagbabago ay pagtanggap ng salita ng Diyos. Ito po unang sangkap para sa paghubog at pagbabago sa atin. Ngunit ikalawang minamahal, dapat nating isagawa ito. Dahil kung tayo puro pakikinig lamang at walang kasagawa, ay nga po sa Santiago 1:22, dinadaya lamang natin ang ating sarili. Para sa akin po, nangyari po ang tunay na pagbabago kapag ating pong personal na sinusunod at sinasagawa at naranasan ang salita ng Diyos sa ating buhay. Ano ba mga minamahal, no? Kahit basahin po natin ng paulit-ulit yung Mateo 25, tungkol po sa kahalagaan ng pagtulong sa mga nagugutom, nauuhaw, mga dayuhan, wala may suot, may sakit at nabilanggo, maaring wala po epek sa atin ito kung basahin lang naman, di ba? O maniwala pa kayo. Ngunit kung subukan nating aktual na makita, marinig at madama ang paghihirap ng mga taong ito at aktual nating tulungan sila, doon mangyari po ang pagbabago. Ang personal na maranasan natin na pagkasagawa ng salita ng Diyos sa ating buhay. Kaya po ating Panginoong Yesus ay aktual na nagkatawan tao, nagsakripisyo at namatay. Dahil po ba tayong aktual na sumunod sa ating Panginoon? At hindi madaling, halimbawa, nakupo lamang tuwing linggo? At di po nais lumago, at di po aktual na isagawa sa ating buhay ang salita ng Diyos. Maraming salamat.